Kung nakakapagsalita lamang ang kalikasan at mga komunidad, ano kaya ang sasabihin nito sa mga mamamayan? Isang maliit na lugar sa Eastern Samar ang pumukaw sa aking atensyon at pansin. Ito ang munisipyo ng Sulat, Eastern Samar. Nandito po tayo ngayon sa munisipyo ng Sulat, Eastern Samar. At isa sa barangay ng Sulat, Eastern Samar ay nagkaroon ng malaking problema sa basura at tubig. Ang lugar na aking tinutukoy ay ang Barangay San Francisco, Sulat, Eastern Samar. Gamit ang isang motorsiklo ay bumiyahe ako mula sa Borongan City hanggang sa Sulat, Eastern Samar at mula naman sa Sulat, Eastern Samar papunta sa Barangay San Francisco, Sulat, Eastern Samar. Binabaybay ko po ngayon ang daan papuntang San Francisco, Sulat, Eastern Samar. So ito po yung daanan nila. Nasa loob po siya ng munisipyo ng Sulat. Parang may maliit lamang po na daan na nakasa naman po ang sasakyan. At dahil nga sa may kalayuan ang San Francisco, inagtanong-tanong muna kami kung tama pa ba ang daan na aming tinatahak. Thank you. Nandito na po tayo ngayon sa crossing na sinasabi ni Nanay na napagtanungan po natin kanina. Yung daan po na to is papunta po siya sa Barangay del Remedio. Ito naman po is yung daan papuntang Barangay San Francisco. Doon po tayo magpupunta. Matapos ang mahigit kumulang 30 minutong pagmamotor ay narating ko na ang baryo ng San Francisco o mas kilala sa tawag na Sungi. Nandito na po tayo ngayon sa may entrance ng Barangay San Francisco, Sulat, Eastern Samar. So kung makikita po ninyo, napaka-simple at payak lamang po ng kanilang pamumuhay sa lugar na ito. Simple at payapang namumuhay ang mga mamamayan sa San Francisco na tila ba'y walang gustong ipahiwatig ang kanilang komunidad sa kanila. Pagkarating ko mismo sa lugar ng San Francisco ay naabutan ko si Nanay Magdalena na tumatambay mag-isa sa waiting shed. Ito bigla problema lawat niyo din. Ang madlaw nga ni wala din ito tubig. Pinawawaran kami ng tubig din makam nakuha. Balot ito ka may kulay nga ito. Binabaha kami na yan, di? Ang sabi ko, dito yun. Ay, hari nga, maurang. Kung kami nga nyo. Kasi po kinananay, ito po dito yung lugar na madalas po na binabaha. Simula po dito hanggang doon, tapos doon po sa may kabilang kalsada, doon po yung isa po kong binabaha kapag malakas po yung ulan. O kapag lagi po umuulan, binabaha po yung kalsada na ito. At base naman po kila nanay, kaya po binabaha sila dahil po sa kanilang drainage po na napakababaw na daw po at naging sanhi rin po ng pagbaha dahil din po sa maling pagtatapon ng mga basura. Dahil ayaw kinanan, hindi po laging napukuha ng LGU ang mga basura. Kaya ang mga tao dito nagtatapon na lang ng mga basura kung saan-saan na nagiging sanhi rin ng pagkabara ng kanilang drainage canal. Kung makikita nyo dito parang wala na rin to itong drainage canal na ito kasi napakababaw na at makikita nyo na napakarami na ring basura. So itong mga basura, ito rin yung drainage canal kung saan dumadalo yung tubig kapag malakas yung ulan. So dahil sa mga basura nababara at umaapaw naman dito yung tubig sa parte na ito kaya binabaha sila. Ay makam ni pag-i-evacuate yung nabaha. Eskwelahan, ito ba, evacuation. Ito yung mga basura ngayon nagpagahati. May ano po, kag. Ngadto tiya, di so direct yan ay nakakaulangit baryo it mga basura. Agit, harayo. Kaso nga lang, siya may ginanapot ng basura, yung siya. So, yung mga baglay, nakalabin. Ito po tayo ngayon sa
elementary school ng San Francisco kung saan dito po nag-evacuate ang mga residente dito tuwing may bagyo. Ayon po kay nanay na nakapadayan po natin dito. So papasok po tayo sa kanilang elementary school. Ikani po ninyo yung mga ginigin mo, kanang mga basura po in San Francisco. Diri ubos. Nangunguha kami kung saan saan kay wala naman din ni mga kolekta namin sa mga balay-balay at basura nga. Ubos na. Hindi po, na ginagamit po niyo pag garden nga din. Pinakakudal niyo pag garden. So okay naman po yan. Diba, unit pagtulawan. Yes po, nakakatulong din po sa basura. So makikita nyo dito na yung mga ginagawa nila nanay, ginagawa nilang parang bakod sa kanilang mga tanim. Actually magandang ideya siya kasi malalesing yung mga basura nila dito sa San Francisco. Ito yung eskwelahan ng San Francisco Elementary School. Dito sila evacuate sa mga classrooms na ito. Meron pa po doon silang mga classrooms. Meron dito silang mga... Nakapanayam ko rin ang barangay secretary ng Barangay San Francisco na si Ma'am Clarice Palines. Ngayon po yung mangyahati dito ng basura. May na po hindi di open pit hindi di mo da sitio palanas kung hindi naga. Pero as may di ba nakukuha ng mga tao dura mo disiplina. So happy lang po naman po. Happy lang happy tapos di mo susunod ito pagsisegregate. Tapos, Ano na may parang kanyi taga munisipyo para kuha ng basura. Sumit na wara ka susunod. wala na po. Sabi niya na may daan kami open pit, dahil nga giihai. Muwa ka mo Diri kukuha asa ng na basura. siya functional na dito. Bala na akong mga kabaya, ang diri nila na ko po. Hindi ka pagkita na. So until now po, ma'am, wala lagat na ako yung basura. Ano po ang pinakaresan kami kiyong yung basura? Wala na. March, April pa po, so binulan na ma'am, wala ka mo kukuha iliwat yung basura. So na dito na po tayo ngayon, so sinasabi nilang open pit. Yung sinasabi po kanina ng kanilang barangay secretary. Makikita nyo po, samot-sari po mga basura ang nandito. Makikita nyo po, naglagay po sila ng pinakabakod para po yung basura is hindi po mapunta dito sa daan. Kasi dito po dumadaan yung mga sasakyan papuntang barangay Barangitaw. Barangay Barangitaw, yes po. Tapos ito po yung mga basura nila na tinatapon. Ito po yung tinatawag nilang open pit. So dito po nila tinatapon yung mga basurang hindi po nakukuha kasi hindi po nasesegregate ng maayos. Hindi po nakukuha ng LGU. Kaya po yung mga residente ng Barangay San Francisco, dito na lang po nila tinatapon sa open pit po na ito. Dahil sa nasabi ni Ma'am Clarice Palines ay nagtungo ako sa LGU ng sulat para malaman kung bakit nga ba halos isang buwan nang hindi nakukuhanan ng basura ang San Francisco. May policy nga diri ko kolektahon once they're segregated. Based on it balay la, isa lang nga balay tapos they're segregated diri tim mga basura diri ko kolektahan. So bang nasa po liwat daw? Possible liwat. Po, Kay hindi na po po. pati din may dinhi na mabungto, may mga barangay or balay na diri na ko kolekta once they're segregated. Kay ginmanduan ang taga solid waste na diri ko kolektahan once they're segregated. Kay romande wat at taga solid waste. Din tagasapit niya dito eh. So kung nakasample niya kinuha na content niya dito nga barangay or isang nga balay dito pagtatagasan niya. Gitatakakit niya gitatagasan kay bangin magharalo. Bawal kasi magbabaho. Sa aking pagbisita sa San Francisco ay aking natuklasan na mga tao rin pala ang sumisira sa ating kalikasan. Kung makakapagsalita lamang ang kalikasan at komunidad na ito, ano kaya ang sasabihin nito sa mga mamamayan? Ang pagkakaroon nila ng maraming basura, pagkawala ng tubig at pag-apaw ng baha ay pawang pahiwatig lamang sa mga mamamayan na ang kanilang komunidad ay pagod na.